Wala pang 1 year si Duterte, malami nagawa, 6 months pa lang. Sino? Si Duterte, Ano? 6 months pa lang. Oh. Kasi yun ang pangako niya eh. Kaya nga nagtiwala sa kanyang tao. 6 months, within 6 months, ang Pilipinas, babaguhin niya yung sistema. Totoo naman. Eh, sa loob na, naniniwala ka kayo sa loob ng 1 year yung Duterte, marami na siyang nagawa. Oo naman. Napakarami niyang Ano nagawa. mga nagawa ni Unang-una, ang sabi niya, ibigay natin sa kapwa natin ang respeto. Bigyan natin sila ng respeto. Lalong-lalo na ang mga pulis. Ngayon, ang tanong ng tao, paano pagkakatiwala ng pulis anak at tinapa? Yan ang lisensyadong kriminal. Sabi nga nila, di ba? Pero, mangyayari yan. Totoo naman. Nangyari. Nga, ang ginawa niya, pinahugot niya lahat ng iskalawang at pinadala niya sa amin. Nagduterarugal kami. Ngayon, iskalawag ka. Hindi ka pwede makarating sa amin. Kasi alam mo ng mga tagar na iskalawag ka na eh. Papatayin ka. So, para magkaroon ng respeto ang tao, kailangan ng iskalawag yun lang. Di ba ginawa niya? So, nagkaroon uli ng respeto ang tao sa pulis. Kasi nga, siyempre, sinala niya lahat eh. Panahon ni Digong. Oo. So, nandun tayong may mga puntong hindi natin malalahat. Diba? Hindi natin malalahat. Pero, disimulado sa ngayon. Sa ngayon ha, disimulado. Pwede mong respeto ako. Katulad ng araw, mga panahon na namaan. Pero ngayon, pare, utangin na dati hindi ako sumasagot sa pulis. Ngayon, pag dumada ng pulis, nakita ko yung uniform. Kasi nga, naranasan din nila kung ano naranasan ng ibigyan. Diba? Pero habang patagal ng pamumuno ni Bongbong Marcos, ano yung nararamdaman mo? Ano yung nakikita mo? May improvement ba or ano what? Ano yung pagkakaiba ng panahon ni Digong? Ang laki ng pinagkaiba. Kasi mga panahonan Sa loob ng 2 years ni Digong, anong meron? ay hindi na nagkaroon ng takot ang tao. Takot sa sarili na baka pag gumawa ako ng kasalanan, mamamatay ako. Yun. Yun, di ba? Yun yung panahon na sabi nga nila, ikaw na ang pinakamatapang na tao kung gagawa ka ng kabalbalan sa panahon na Digong. Kasi alam mo sa sarili mo, alam natin lahat na maaaring ikamatay din. Diba? Gawa ka ng tapuhay mo. Gawa ka ng tapuhay mo. Ngayon, kaya ako nasabing nanahimik at nagkaroon na respeto ang tao. Kasi, yun nga, binigyan na kaagad ng pag-iisipan yung tao. Ang sabi pa nga niya, within 6 months, pati kinuhin ko ang Pilipinas. Sino pang presidente sa dita ng gano'n, kundi siya lang, ang isip ko rin na tao, baliw. Diba? Baliw niya nga tayo, 6 months, pati kinuhin mo ang Pilipinas. Ano na? Yung pala, may sarili siyang pamamaraan. Pero sir, naniniwala ka naman. Sa loob ng 6 months ay nagawa niya. Nagawa niya pa. Nagawa niya within 6 months. Ano yun sir? Maraming taong nangilag. Maraming taong nangilag na gumawa ng kabalbalag. Kasi nga, hindi limit sa ating mga Pilipino, hindi limit sa kalaman natin na kapag ka gumawa ka ng kabalbalag sa kapanahon ng Duterte, may kalatagyan ka. Sigurado yun. Diba? Ano yung inuuna niya doon sa Pilipinas? Ang inuna niya, sir, yung mga kababayan niya kagad. Yung mga butante. Yung dati ng inuna niya, di ba? Hindi pa sir, ang inuuna niya yung mga tipagin, yung limang mga generals. Dito muna nga, yung mga kababayan mo na niya inuna niya. Yung mga Kung anong problema. Di ba? Kasi nga, nararamdaman niya, walang respeto ang tao sa sundalo, sa pulis, di ba? Nasa gobyerno, wala silang respeto. Dati. Or dati. Sabihin sir, pinalit niya yung respeto. Oo. Yung kagad ang una niyang ginawa, kailangan magkaroon ng respeto ang tao sa kapulisan, kasundaluhan, para kahit pa paano, matutok nilang mag-open ng problema. Di ba? Nagkaroon pa nga ng patalastas. Isumbong mo kay mamang pulis. Kami nang bahala. Di ba? Ngayon, ito sistemang yun, nagawa niya ng paraan ng ganung bagay. Kahit matataas na opisyal, ilalatak niya, wala itong pakailan. Di ba? Samantalang maaari niyang ikapahamak. Pero ginawa niya ng paraan. Ginawa niya ng paraan kung paano maging ganun ang sistema sa pamamalakad niya, sumunod. Para nang sa ganun, ang Pilipino, magkaroon uli ng pag-asa. Panahon ngayon ni Marcos, ano nakikita mo? Sa ngayon, sir, Sa kanya ngayon mag 2 years na siya. gusto ko lang, sir, sa ngayon, ha? Kasi, para sa akin na nga, sa mga katulad naming kataragsakan at
Yes. Isa lang naman ang sinasabi. Oo. Kaya sa tumakbong presidente para tulungan ang Pilipino. Yes. Natupad yun sa salita ni Duterte. Oo. Kapanahon nga ngayon, na wala na si Duterte, para sa akin na hindi ko alam kung anong iisipin ng iba. Para sa akin lang, Oo. wala akong nararamdamang pagbabago. Bumalik na sa dati. Bumalik sa panahon ng Kapanahonan ng ibang presidente. Hindi kay Duterte. Diba? Bumalik na sa dating kalakaran ng Pilipinas. Hindi sa panahon ni Duterte kasi nung panahon ni Duterte hindi ka pwedeng magsabi. Pero hindi mo pwede agad yan. Bawal yan. Dikta ka. So ngayon, bumalik mo sa ganang klaseng ka. So maniwala ka sa hindi. Nakaupo ko dito mag-aabot. Yan lang sa may gilid. Napapansin ko may nag-aabot ka. Oo. Alam ka naman sabihin mong hindi na doon. Diba? Tapos ako na may higa. Alam pa ka.